Hello! Magandang buhay! Samahan niyo naman akong gumawa ng aking isa sa mga special cakes. Ito yung vanilla caramel cake. Ang size nito ay 9 by 13 inches. Hinahati ko sa gitna and then nagluluto ako ng caramel sauce for filling. Nilalagay ko lahat. And then another batch ng pagluluto ng caramel sauce para sa kanyang toppings. Yung toppings niya ay dahan-dahan kong pinapadaanan ng spatula para maging smooth yung finish ng aking caramel sauce kapag nag-set na. And then, yung mga gilid niya, kahit hindi na masyadong makinis kasi lalagyan pa naman siya ng icing. Pero yung top part is kailangan makinis na makinis para maging maganda yung outcome ng aking caramel cake kapag ganitong naked lang siya. And then, after kong magawa yung caramel sauce, so nilalagay ko muna yun sa chiller para mag-set siya. And habang nagsiset siya doon, gumagawa naman ako ng aking floral icing. So, itong pagpipipe ko ng floral icing, medyo matagal na akong gumagawa nitong ganitong klaseng cake. Sa una lang naman mahirap to, pero pagkasanay ka na, siguro kahit nakapikit ka na yan, kaya mo nang gumawa talaga ng floral icing. Importante lang talaga kapag gumagawa ka ng ganitong icing na flowers ay very stable yung iyong gagamitin na icing. Siguro any brand will do, pero ang gamit ko kasi is Frosty Boys. So, subukan na to for how many years at hindi talaga ako fini-fail ng Frosty Boy. So, napaka-loyal ko, no? Kahit mahal talaga yung Frosty Boy, talaga pinupush ko talaga kasi talagang sulit na sulit naman, hindi lang sa lasa, hindi lang sa quality, pati na rin sa pagiging stable ng icing ko. At syempre, kapag kasi kung ano na yung ginagamit mong brand, no, napaka-importante na mag-stick ka doon. Kasi once na nag-offer ka ng cake at yung susunod na i-offer mo sa mga client mo is iba na yung lasa, iba na yung texture. So magtataka sila, bakit na iba? Bakit hindi na masarap? So, kung hangga't maaari, hangga't kaya mo naman. So, hangga't binibili naman nila, okay lang na mahal. Basta worth it din naman yung babayaran ng mga client. And pagkatapos ko nga palang gumawa ng mga floral icing, so nilalagay ko naman sa ref. Or much better kung ilalagay mo siya sa freezer. Katulad ako, sa freezer ko kasi nilalagay. Para pagkatapos ko namang malagyan ng icing, itong cake na to is sure na matigas na yung floral icing and ready na siya para i-transfer. Mas maganda kasi talaga kapag chilled na talaga, totally yung flowers, para hindi siya risky kapag isinalin mo siya. Kung mapapansin nyo na yung mga gumagawa ng mga floral icing na direkta nilang ilalagay yung kanilang mga flowers sa cake nila is medyo nade-deform at mas malakas sa icing kasi kailangan mo siyang lagyan ng pagpapatungan na another icing para maging maganda yung pagta-transfer mo ng flower. Unlike ito, kung makikita nyo, direkta ko siyang itina-transfer. At kahit magdikit sila, so hindi na deform yung aking flower at maganda pa rin yung kinalalabasan niya. At kung nagkamali man ako ng paglalagay, yung kanilang mga distancing, so pwede kong ilipat-lipat na hindi masisira yung aking icing. And napaka-importante ng tissue para sa paggawa ng cake na ganito, no? So, kailangan lagi mong pupunasan yung ginagamit mong gunting. Maganda kasi pag gunting yung ginamit mo. Pagka nagta-transfer ka para hindi ba nagkakahawa-hawa yung kulay. And kapag din nagpa-pipe ka ng floral icing, so importante rin na lagi mong pinupunasan yung piping tip para maganda yung labas ng icing at magiging maganda yung outcome ng cake mo. And ito na yung kinalabasan ng aking cake. So, sana may natutunan naman kayo sa video ko kahit hindi ako ganun kagaling mag voice over. And yun lang. Thank you for watching. Babu!